Nandito ka ngayon sa susunod na kabanata ng Spooky Weekend serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Ang kwento natin ngayon ay may dalawang parts kasi medyo mahaba siya. At ito ay galing kay Maria Althea Joyce. It's my boyfriend's friend's birthday and then they decided to have a swimming party at Pansol. Sa mga di nakakaalam, yung Pansol, street yon na puno ng mga resort na may swimming pool tsaka hot springs. Tinanong ko yung boyfriend ko kung sasama ba siya, sabi niya oo daw, tapos gusto niya raw ako isama kasi nandun din yung mga jowa ng mga friends niya. Actually, hesitant ako nung una kasi wala akong masyadong kakilala sa kanila. Pero I decided to come na lang as well. Pagpunta ko sa resort, sobrang dami ng mga tao. Like mga 30 packs, ganon. Kasama na kami doon. It was the usual party na merong kumakain, may umiinom. And then I told my partner na magpapalit ako ng damit kasi hindi ako komportable. So yung isa niyang friend, parang tinur niya kami kung saan yung kwarto namin ng jowa ko. Actually, hindi lang naman kami yun dun sa kwarto na yon. May kasama pa kaming ibang mga tao dun sa loob. Upon entering the side of the resort, kung nasaan yung mga kwarto, nakikita mo na pataas talaga yung design ng mismong resort. Sa baba yung mga tables kung saan kumakain yung mga friends niya. Tapos 5 steps pataas, nandun yung pool. And then, diretso ka sa dulo, may makikita kang terrace. Tapos aakyat ka ulit at dun na yung mga kwarto. Nung naglalakad kami, pagkakita ko pa lang dun sa swimming pool na yun, something was off about it. Mahaba yung pool, tapos merong slide, pero sobrang dilim niya. Then, luma na yung design. Parang nasa 2000s pa galing yung swimming pool na yon, ganun. Dinisregard ko na lang yung naramdaman ko. So, dire-diretso lang ako naglalakad. And then, nandun na kami sa terrace. Tapos, may 3 sofa dun. Bago kami umakyat nung second floor, I noticed a pool na sobrang liit at napakadilim. Ang liit lang niya, tapos nandun siya sa isang tagon na lugar. Pero, sobrang lalim niya. Ang weird lang kasi nasa tagong lugar siya. Tumaas agad yung balahibo ko kasi meron ako nakitang bata. Wala siyang muka, pero itim lang siya. Kala ko guni-guni ko lang yon, so hinayaan ko lang ulit. Fast forward, balik na kami dun sa mga kaibigan ng jowa ko. Tapos nagiinuman lang kami, nag-e-enjoy, umiinom kami ng gin pomelo. Pero siguro naka 6 to 8 shots lang ako kasi madaming iniikutan yung bote. Ayoko na rin magpatuloy, so sabi ko sila na lang uminom. Nag-decide ako na magsuswimming na lang ako. Niyaya ko si friend number 1, 2, and 3 na mag-swimming. Niyaya ko sila dun sa pool na madilim nga. Pero nagtatawanan lang kami, nagsisiyahan, ganyan. Then suddenly, bigla na lang ako nahilo. At parang sobrang bigat ng pakiramdam ko. Ang weird din kasi medyo malikot ako. Kaya nga, naisip ko na magpahinga muna ako doon sa parang stairs nung pool. A few minutes later, my boyfriend and his friends decided to join in sa swimming pool. Pagkatapos noon, sumama yung pakiramdam ko at pabigat na ng pabigat ang dibdib ko. Nag-swimming ako papunta sa edge ng pool. And then, yumuko ako tapos pinikit ko yung mga mata ko. Then I slowly turned my head doon sa slide na sinasabi ko sa inyo. Pagkatapos nun, nakita ko ulit yung bata. I was sure na nakikita ko siya kasi my eyes were wide open. Unti-unti, pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. The last thing I remember was pumikit ako. I literally don't know what happened. Ang pinaka naaalala ko na lang, I ran towards my dad and then hinug ko siya. And I kept saying, lumayo na tayo dito, umalis na tayo dito, please. Pagkagising ko, nasa bahay na ako. At kinuwento sa akin ng jowa ko yung nangyari. At dun po nagtatapos ang ating part 1. I'll see you sa part 2. Bye-bye!